Hello guys, so welcome back. In today's video, pag-uusapan natin itong si GoTime More Time ni GoTime Bank. Kung hindi pa kayo familiar or hindi pa kayo users ni GoTime, ito po yung si GoTime. Ito po yung style ng card nila. Yan. So, pwede kayong mag-recharge or mag-withdraw sa GoTime Bank through sa Robinson, yung mga ganun sa supermarket or sa mga store nila. Pupunta lang po kayo sa cashier. So dito guys, yung tinutukoy kong More Time ni GoTime is yung pa-loan nila. Yung kung tawagin is buy now and pay later. Pero dito kay GoTime, ang tawag nila rito is scan and pay later. So yun po yung style nila rito. So yung scan to pay later, so pag halimbawa nag-purchase kayo ng item, pwede nyo gamitin instead na using yung card, ito, physically, so dito i-scan nyo po tapos saka nyo babayaran. Tapos yung nabili nyo na yon is pwede nyo po siya bayaran later. So ganun po. So wala kayong ibibigay na pera dun sa merchant, so sa pagbibilhan nyo. As long as na yung merchant is capable na magbayad ka na using yung QR code or QRPH. So i-scan nyo lang yun gamit yung phone nyo. So dito itong More Time niya is pwede niyo po siyang i-installment in 3 different plans, like yung pinaka basic or minimum nila is yung 4 months, and then merong 6 months, and then merong 12 months. Hindi siya automatically nag-appear sa card ninyo. Basically available to dun sa mga GoTime users tsaka sa non-GoTime users. Kung non-GoTime kayo guys, pwede pa rin kayo mag-apply, pero mag-apply talaga kayo kailangan nyo mag-open ng GoTime Bank. So madali lang naman mag-apply niya kasi one ID lang. Visit lang kayo sa mga store na may mga booth or may mga ambassadors ni GoTime, so assist kayo nila. Itong si More Time guys, hindi siya automatically nag-appear sa apps doon sa card nyo, doon sa phone, kasi kailangan nyo talaga siyang i-apply. Kasi ako 3 years na ako na users ni GoTime, pero wala ako nitong More Time doon sa apps. Itong si More Time, doon sa mga hindi pa nakakaalam na gusto mag-avail, si More Time is, kung tawagin is buy now and pay later. So actually yung version nila nito is scan now and pay later. So scan kasi gagamit kayo ng QR code rito. So basically mag-i-scan nyo yung QR dun sa mga merchant. So tapos scan, halimbawa may bibili kayong item, parang walang pinagkaiba sa gagamit ng card. Dito naman scan, like katulad ni GCash. So halimbawa bibili kayo ng item ng grocery sa SM. So ang gagamitin nyo rito is QRPH. So i-scan nyo yung QR. So basically bibigyan kayo nito ni GoTime ng credit limit. Yan, itong credit limit is nagbabari po kung magkano yung credit limit nyo is nagbabari po sa internal assessment nila or kung gumagamit kayo usually ng GoTime. Pero dapat, diba, mas maganda kung ino-offer na diretso dun sa itong More Time. Pero hindi, kasi kailangan nyo siyang i-apply, parang tinatawag nila early access. Kasi hindi pa naman talaga siya ganun katagal, pero I guess last year na umpisa na to eh. I mean, before pa, parang almost a year na rin yata, ganun. Wala lang ako idea kasi suddenly nag-pops up, naging trending tong si GoTime More Time. So wala, parang pareho siya sa halimbawa ito may buy now pay later. So dito kasi pareho lang siya ng idea, pero ang style nila is scan now, i-scanin niyo po. Tapos depende yata kung ano yung na-approve sa inyo na light payment, katulad ng dito kasi nag-offer sila ng 3 klase. So mag-i-start sa 4 months option, 6 months, and then 12 months. So yun po yung option nila. Pero ang style nila dito guys, yung first installment nyo is magda-down payment kayo. Ibig sabihin may pera kayong ilalabas kasi magda-down kasi dapat may available kayong pan-down payment doon sa GoTime. Yung sa kakaibang marketing strategy naman ito. Kasi yung first installment is magagaling po sa pera ninyo. Parang bumili kayo ng cellphone, 'di ba, na kailangan ng down payment, parang ganoon sa mga mall, 'di ba? Kailangan nila ng down payment. Tapos home credit, yung mga ganon.
Pero may ano po yan, may interest yun. Sa inyo yung gilid na yun, yung mga video na yan, yan po yung ano si more time access. So andyan yung paano mag-activate, paano gamitin yung si more time. So andyan po yung mga FAQ nila, yung mga frequently asked questions. So pwede nyo i-click yan. Ilalagay natin yung link niyan dito sa comments. So doon nga guys sa mga GoTime users, try nyo na po i-access yung ano nyo baka para tingnan natin kung ma-approve din kayo. Ako kasi nag-apply lang rin ako last 3 days ago. Hindi pa natin alam kung ma-approve tayo rito. Ewan ko lang. Pero mukhang exciting din yung style nila. Pero ang question ko lang rito is dito sa buy now pay later niya or scan and pay later is kailangan niyo magbayad ng kailangan niyo maglabas ng pera. So kakaiba siya. Hindi siya katulad ng ibang mga buy now pay later na wala talaga kayong ilalabas. So dito hindi ko pa sure kung magkano yung percentage. So we'll check on that for you guys. Pero kung may mga tanong kayo, i-drop nyo lang po sa baba guys. And then dun sa iba naman na nakapanood, gusto nyo mag-share ng information about dito kay more time ni GoTime. See, you can yung drop ng comments sa comments field natin. Diyan sa comments sa baba. And then kung hindi pa kayo guys naka-subscribe, huwag kalimutan and click yung bell notification para ma-notify kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. So basically in this video, ina-encourage ko or calling the attention yung mga GoTime user siyempre, tsaka yung mga hindi pa GoTime user na ma-experience natin tong buy now and pay later niya. Hopefully mababa yung mga charges, tingnan natin and anong meron sa loob nito. So I guess wala namang masyadong pagkakaiba sa iba na nag-offer ng ganito, pero this time parang kakaiba yung yung option na ito. And then yung iba nga nakakapag-convert na rin ng nila ng credit limit into cash parang si Shopee. Pero ang sabi rito niya may tip siya dun sa video na inano ko. Kung hindi available yung scan nila doon yung merchant, kung may product na available kay Lazada, pwede nyong bilhin kay Lazada and then pay using yung QRPH nyo ni GoTime. So through Lazada naman kung hindi available yung gusto nyong bilhin, parang ganun ang ibig nila sabihin. Kasi may mga merchant pa rin na hindi pa available yung QRPH or scan to pay. So nag-accept ng card pero walang scan to pay, parang ganun. So, pwede nyo gamitin or pwede nyo i-purchase online po ito yung credit limit nyo guys. So tingnan natin, i-update ko po sa inyo kung anong result ng application natin. So punta lang kayo online kay GoTime More Time, doon nakalagay doon na join the waitlist. Pakita ko na lang rin yan, inilalagay natin yung link sa comment section. So I understand that hindi po natin na-cover lahat guys. So this is just an attention sa mga user at saka sa mga non-users ni GoTime na try natin i-avail kung gumagamit na kayo nitong GoTime. So exciting kasi bagong features siya, di ba? Kasi halos lahat nag-o-offer na ng mga loan Tapos buy now, pay later. Tapos itong si GoTime wala pa, di ba? And mayaman yung may-ari nito. So kaya nilabas na siguro nila itong nito. So medyo late na tayo. Tingnan natin kung ma-approve tayo. And thanks so much guys for watching yung video natin and hope to see you next time.